Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Muli, ako po ang Assistant Pastor dito po sa DFC Dubai, UAE. Kamusta po ang bawat isa? Nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Sa tulong ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga po ay tayo muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay mag-alay ng awit sa ating Panginoon at manalangin pagkatapos po. Ikaw ang magtagumpay, tayo po ay umawit. Hallelujah. Nang ako'y tawagin niyo na maglingkod sa inyo, alinlangan at takot ang nadama. Paano nga bang kakayanin ng mahinang tulad ko ang mabigat na pasanin? Bigay niyo. Ikaw ay nangako, nalangin niyo akong sasamahan. Talino't kapangyarihan iyong ibibigay. Ay nangako rin na susunod, mga pangarap ay tatalikuran. Ang dating buhay di na muli babalikan. Panginoon, hawakan niyo aking mga kamay at sarap ng kaaway. Dalangin kong iyo'y magtagumpay. Panginoon, aking nanaraman, tigmaan sa puso nakaabang ng ngayon nakapaligid aking mga kahinaan. Panginoon, ako hindi ako iiwanan, kaya hindi ang dalangin ko. Nasa aking puso, ikaw lagi ang matagumpay. Dalangin sa aking puso, ikaw lagi ang magtagumpay. Panginoon, tulad nga po sa inawit namin, Panginoon, O God, kayo po ang magtagumpay sa amin, Panginoon, O God. Kami po inyong pinili upang maglingkod sa inyo, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, tulungan. Samahan ninyo po kami, Panginoon, na makalakad sa inyong presensya, makalakad sa inyong kalooban naman, Panginoon, O God. Ano man ang aming ninanais by flesh, Lord, tulungan niyo po kami na mabitawan to, iwanan to sa likod namin, Panginoon, O God, at harapin namin ang mga bagay na
pinagagawa ninyo po sa amin, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon, na may pag-asa at kalakasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, sa aming pag-aral ng inyong salita, buksan niyo po ang aming spiritual eyes, spiritual hearts, Panginoon, O God, spiritual minds to welcome your words, O God. Kayo nga lang po mangiusap sa amin, Panginoon. Gamitin niyo nga lang po kami, o ako, Panginoon, O God, na inyong lingkod na ma-share inyong salita sa bawat isa, Panginoon, O God. Anumang pagkilos ng kahoy, in Jesus' name we rebuke this, O God. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O God. Linisin niyo nga po kami, O Diyos, upang maging karapat-dapat na makarinig at makasalo ng inyong mga revelation sa bawat isa, Panginoon, O God. Salamat muli, Panginoon, O God. Ang inyong kadakilaan lamang siyang iniklaim namin, O God, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, at ang victory lamang, Panginoon, na siyang mangyari, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Actually, kaya po yun ang inawit natin. Medyo, yun nga po, kinakabahan po ako. Pero ang ating pong pag-aaralan din po is yung power of interceding. Interceding, ibig sabihin po yung tayo po ay nananalangin sa isang bagay na hindi po para sa atin. Para po sa ibang tao, para po sa let's say sa politika, para po sa church. So we are praying for others, kumbaga. Hallelujah. So tulungan tayo ng Panginoon na may outline ang bawat isa dahil napakarami po kung sa atin lang, 'di ba? Alam po natin na marami tayong pwedeng masabi. Pero ano ba dapat yung pinapasabi lang ng ating Panginoon, yung sakto, kumbaga. Siyempre, yun ang hinahanap natin kaya po tayo nandito. Ano yung sasabihin sa atin o ano yung ipapangaral sa atin ng Panginoon. Hindi po ako bilang empty vessel lamang, mga kapatid, kundi gamitin lang tayo ng Panginoon na ma-share ang kanyang salita. Amen po ba? So yun nga po, interceding for each other or the power of prayer, mga kapatid. Ito po ay mababasa natin sa James chapter 5 verse 16. Pray ng Panginoon. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteous person is powerful and effective. Sa Tagalog po. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ng isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Purihin po mga kapatid. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Alam niyo po, di ba kapag tayo ay may sakit, gusto nating gumaling. Di ba, sinishare po natin siya at gusto natin na maalis na. Amen? So, pag po natin to, pagbubulay-bulayan natin bawat linya. So sabi dito, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang kasalanan ninyo at ipanalangin natin para gumaling kayo. So, ba't ko po nasabi yung sakit? Katulad po kasi ng sakit ay ang kasalanan natin. Alam nyo, wag po sa sarili kung ano. lagi po natin pinagpe-pray sa wag ang sarili natin kakayahan. Pero ito kasi yung nakikita din natin no. Kapag kasakit, gusto natin matanggal. We want it to na lumayo na sa atin. Ganon din po kapag tayo ay nagkakasala. Amen po. Ibig sabihin, pag tayo nagkakasala, dapat handa din po tayong bitawan ito. Handa tayong ilagay ito sa likod natin at kalimutan na. Ganon din po mga kapatid, katulad ng sakit natin. Para nang sa ganun ay lubos tayong mapatawad, lubos tayong matulungan ng Panginoon na hindi na magawa yung pagkakasala na yun. Amen po. So, sabi nga po, di ba, katulad ng isang bata, umaamin ng isang bata para
mapatawad na siya, 'di ba? At anong sinasabi ng bata? Hindi ko na po 'to gagawin. Ganun din po sa ating mga kapatid. Kaya may mga pagkakataon na hirap tayo. Alam natin na may pagkakasala pero hirap tayong bumangon kasi alam natin na may hirapan tayong talikuran yun. May alam natin na kinabukasan gagawin natin yun. Ibig sabihin nun mga kapatid, namumuhay na sa pagkakasala. Kaya mga kapatid, tulungan at turuan tayo ng Panginoon na bitawan ito, aminin sa Kanya na hindi natin kaya. Physically, mentally, emotionally, hindi natin kaya. Surrender natin sa Panginoon. Panginoon, gusto ko po itong bitawan. Ayoko na po magkasala sa inyong harapan. Ayoko pong mamatay by spirit, Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat natin itong isurrender sa Panginoon. Kahit na alam natin na maaari kinabukasan, andyan na naman, gagawin ko na naman, magbubukas na naman ako ng kung ano, at haharapin ko na naman, maaari na naman ako magkasala. Humingi tayo sa Panginoon ng guidance. Kaya nga po, we really have to be fully surrender. Kumbaga, kailangan full na ibigay natin sa Panginoon na wala talaga tayong kaya. Wala tayong kakayanan. Kaya natin naiisip na babalik tayo kasi nga dumidepende tayo sa ating kalakasan, hindi po sa kalakasan ng Panginoon. Pero kung tayo ay didepende sa kalakasan ng Panginoon, sa kadakilaan ng Panginoon, alam natin mangyayari, mahihiya tayong gawin ulit. Amen po ba? So kaya nga, para gumaling kayo. Amen po. Hindi lamang to sa sakit mga kapatid ha, kundi para rin po ito sa ating mga pagkakasala. Basta tayo ay handa na bitawan to, the more na mas mahihirap tayo na bitawan ito, the more na we are sincere to our God na hindi natin kaya, the more tayong tutulungan ng Panginoon. Amen po. So ano po bang importance na ng pag-i-intercede mga kapatid? So ito po ano. So una yung ayun nga, na i-confess natin to kapag when we are ready or we really want to be forgiven ng ating Panginoon. And of course, kapag may nag-confess din naman sa atin, it's our accountability to pray for them. Hindi po, sige, huwag mo nang gawin bukas. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan we always rely or we are always depend on His Word. We are always depend in His power mga kapatid. Sige, i-advise kita ng ganito. Kalimutan mo na. Hindi mga kapatid. Panalangin natin. We can have a casual pakikipag-usap pero iba pa rin pa mga kapatid na yung harap-harapan natin siyang maipapanalangin. Hindi po harap-harapang i-chismis kung ano yung kinonfess sa atin, pero ilapit sa Panginoon kung ano yung kinonfess sa atin. Amen po. Hallelujah. So yun nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, pag pinagtapat natin sa Panginoon yung ating kasalanan, again, ulitin po natin, the more na handa tayong bitawan ang kasalanan na yon, kahit gaano man kahirap, upang lubos lang tayong makapaglingkod sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen po. Sabi nga doon, to cleanse us from all unrighteousness. Hindi po nanggagaling ito sa akin mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Last na po sa Proverbs 28:13, whoever conceal their sins does not prosper, but the one who will confess and renounce them find mercy. The more na tinatago natin yung ating pagkakasala, paano ka malilinis? Paano ka gagaling? Sabi nga, ang mga may sakit ay naghahanap ng doktor.
tayo namang makasalanan, kailangan natin ng magliligtas sa atin. Pero paano tayo maililigtas kung hindi natin i-confess o ipapagaling o sasabihin sa kung sino man yung magpapagaling sa atin ng ating kasalanan. Amen? Kung sino man ang magtatanggal sa atin ng kasalanan. Katulad na sa doktor, napaka-aminado natin anong ginawa natin, anong kinain natin, anong mga pinagagawa natin sa katawan natin, bakit tayo nagkasakit. Ganon din sa Panginoon. Bakit tayo nagkasala? Panalangin natin sa Panginoon. Walang paninisi sa iba, kundi fully confess na tayo yung may pagkakasala, tayo ang may gawa. Kaya the more na when we are sincere sa paghingi ng tawad and when we are ready to leave it behind, tutulungan tayo. At sabi nga dun, renounces them, finds mercy, makakatagpo tayo ng awa na galing sa Panginoon. Amen po. So, last po ay ang kapangyarihan ng, alam po natin yung sa sa Matthew chapter 18 verse 19 to 20. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you and by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I among them. Lagi po natin pinipigas po yun, no? Na yung most likely yung bandang dulo po yung pinag-usapan natin lagi. For where there 2 or 3 gather in my name. Pero doon sa simula po, again I tell you, that if 2 of you on earth agree about anything. Bakit po? Kasi may mga pagkakataon na when we agree in ourselves, in our decision lang, maraming pagkakataon na tayo nagkakamali, na walang nagga-guide sa atin, akala natin tama. So, kailangan natin ng someone na, of course, na godly, na para tayo ay mag-guide din. Amen po, na kung sakaling may hindi tama sa ating mga desisyon, ay mag-guidean tayo in godly manners. Amen po. Ganon din po sa isa, kung meron man siyang desisyon o masasabi na maliman, ay mag-guide din po natin sila. So, yun po yung accountability, no, na pag may nasabi may kinonfess tayo, may sinabi tayo, magkakaroon ng parang balance na dapat magkakaroon tayo ng yung parang standard na dapat godly, na hindi tayo kikilos na dapat ay kung magkasala ka, magkakasala din ako. Hindi. Kung may pagkakasala sa gagawin mo o ginagawa mo o sa pinaplano mo, ay dapat ma-rebuke na kaagad. Amen po. Or kung para sa kalooban ng Panginoon o ginagawa o we are planning for na maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon, then magtutulungan naman kayo na mag-praise about isa. So, hindi laging against po, but to support each other in prayer, to support each other to do the will of our God. So, may pagtutulungan po, mga kapatid. May pagkakaisa po pag tayo ay nananalangin. Of course, when we are in the presence of God. So, last po na verse, sa Psalms 145:18 to 19, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desire of those who fear Him. He hears their cry and saves them. So mga kapatid, para po sa nais na makatagpo ng mercy galing sa Panginoon, let us all be of course, fear to our God, na kung tayo ay aapak pa lang into something na alam natin na magkakasala tayo sa Panginoon, matakot na agad tayo. But when alam niyo po kasi, pagka tayo ay lumalakad sa presensya ng Panginoon, meron tayong hindi natin maipaliwanag na confident. We are safe, we are in peace,
we are in comfort, we are in joy pagka tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Eh, parang kampante tayo sa buhay natin. Bakit po? Dahil we surrender. We are dependable. We are depending to our God na talagang able in everything, in all situation. Amen po ba? Kaya kampante tayo sa buhay natin. Tingnan niyo po kung tayo ay naglalakad lang base sa ating kalooban, may pagdadalawang isip na maaring hindi tayo magtagumpay, may na maaari tayong madapa. Lagi tayong, although hindi naman po masamang mag-ingat, pero alam natin na there is something wrong kapag nagdidesisyon tayo sa sarili natin. Amen po? Kaya kung tayo ay naglalakad sa presensya ng Panginoon, andun yung kampante natin. Sa conclusion ko po mga kapatid, tingnan nyo po. Pag tayo ay nananalangin, sabihin natin when we commit ourselves to pray to God na merong siguro 20 minutes, 30 minutes or 1 hour, pansinin nyo po, wala tayong ginagawa pero bumibigat. Pero parang gusto na nating may ibang gawin. Parang napapagod tayo. Alam nyo bakit? Kasi our spirit is fighting our body. Ganun din po mga kapatid, yung katawan natin ay lumalaban sa spirito natin. Ibig sabihin, yung habang tayo ay nagpipray, na-uplift yung spirito natin, but our flesh naghahanap ng ibang gagawin na sasabihan ka niya na nabuburyo ka na, napapagod ka na may dapat ka pang ibang gawin maliban niya sa pananalangin, o may mga dapat ka na dapat nagawa. Parang bigla kang kinakalaban ng inyong katawan. Pero yun nga po yung sinasabi sa atin kumbaga tinuturo sa atin, we really have to deny, or we really have to kill our flesh po talaga, our fleshly desire, para maranasan at matagpuan natin ang presensya ng Panginoon, yung katagumpayan ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan nating patayin yung sarili, yung sa inawit nga natin, di ba, yung mga pangarap ay kakalimutan. Kumbaga, we really have to fight in our own flesh for us na lubos nating masunod ang kalooban ng Panginoon. Walang kalaban ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kasi tayo din naman po kasi talaga ang kalaban. Kumbaga, ang flesh natin. Masamahan pa natin ng buyo ng kaaway, talagang magkakampi ang dalawa dahil yung katawan natin at ang mundo ay against talaga sa kalooban ng Panginoon, sa nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya, labanan natin by prayers, sasamahan tayo ng Panginoon, yung the time na we close our eyes, lumapit sa presensya ng Panginoon, our faith works already. Napagtagumpayan na natin. Pero ipagpatuloy natin yung katagumpayan na yan by continuing our prayers, prayer to one another. And actually, lahat naman ng prayer is pantay-pantay po. Of course, depende sa ating pananampalataya. Kung paano tayo nananampalataya sa Panginoon, that's how we limit our God. So, kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, limitless, kung alam natin na gaano kapangyarihan na Panginoon, gaano ka-unlimited ang Panginoon, then that's how your faith to our God. Pero kung parang ang panalangin na sa Panginoon na, Lord, baka naman, Lord, kung ano, baka naman hindi mangyari. Parang pag-ewang-gewang na habang nagpipray ka, nagda-doubt ka, nagdadalawang isip din tayo sa kakayanan ng Panginoon. Let us have the confidence na may kayang gawin sa atin ng Panginoon, may kayang gawin ang Panginoon sa ating mga panalangin, and when we pray sa ating Panginoon, it's already answered. Kaya mga kapatid, kaya sabi, 'di ba,
tayo ay manalangin ng may pasasalamat dahil alam natin na tutugon. Actually, tinugon na ng Panginoon. Marami nang tinugon sa atin ng Panginoon. There are lots of miracle, answered prayer, healing, provision na ginawa sa atin ng Panginoon. Ano pa kaya yung mga susunod na araw? Amen po. O yung ngayon po mismo na pangangailangan natin. Ano ba naman yun? And of course, kung tayo ay nakatagpo ng kumbaga kung tayo ay naawa para sa iba at nanalangin para sa iba, ano pa naman yung alam na ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Pinakita sa atin ng Panginoon kung ano yung pangangailangan ng iba para ipanalangin natin sa Kanya, iabot sa Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Amen po. Kaya let us all have confidence to our God na may kayang gawin ng Panginoon sa ating sitwasyon. May kayang gawin ng Panginoon sa dinedesire ng ating puso. But what we all need to have is yung confident and sincere na paglapit sa ating Panginoon. Amen po. Nawa po ang bawat isa ay may natutunan. Of course, ako din po. Salamat sa Panginoon sa mga revelation at privilege na ma-share ang kanyang salita sa bawat isa. Tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa kadakilaan ninyo, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Makapangyarihang salita, buhay na siyang nakikipag-usap sa amin, Panginoon. Siyang nagtuturo sa amin, Panginoon. Truly, O Lord, your words comfort us. Your words give us peace, joy, strength to each of everyone, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, O God, that you are always there to speak to us, Panginoon, O God, to guide us, Panginoon, O God. Lord, dalangin ko na hindi lamang itong pinag-aralan namin ay pumasok sa isang tenga at lumabas sa isang tenga, kundi maisa pamuhay namin, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, tulungan at turuan niyo kami na habang kami naglalakad sa buhay na ito ay maisa puso, maisa buhay namin ang mga tinuturo niyo sa amin, Panginoon, O God. Lord, kung meron man kaming hindi kayang mabitawan, Panginoon, sapagkat kami ang nagko-control, kami ang namamahala sa isang bagay na yun. Lord, tulungan at turuan niyo kami na mas lalo kami magtiwala na may magagawa kayo, Panginoon. Lord, may mga pagkakataon nararamdaman namin na mabigat, hindi na lalong lalo kami nasasaktan the more na hindi namin to binibitawan. Lord, we are setting it free. We are surrendering it all to you, Panginoon. Gano'n man kahirap na alam namin na gigising kami isang araw na hindi na namin to ginagawa para lamang sa kalooban ninyo, Panginoon. Na hindi namin kayo makaligtaan, na hindi kami ma-distract sa anumang bagay na makalayo sa inyong presensya, Panginoon, O God. Lord, dalangin namin na kayo sumainyo sa bawat segundo kami naglalakad, sa bawat oras na kami natutulog, na nagdidesisyon. Kayo po ang siyang mag-guide sa bawat isa, Panginoon. Muli, salamat po, Diyos. Lord, dalangin ko sa mga papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan, palakasin niyo po ang bawat isa. Sa amin naman po na matutulog, bigyan niyo po kami ng makalangit na panaginip. Lord, guide us, protect us. Lord, we love you. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon.